Pinagbintangan nga ang mga spy na ito na nagnakaw sa mga kariton ng bigas ng Weibei Pass. Pero ang hindi nila alam ay nasa kuweba na ng ating bida ang mga kariton ng bigas na hinahanap nila, at sila pa mismo ang nagbayad sa ating bida ng negative points. Hindi nga makapaniwala si Shu sa mga nauwi ni Xiaoyu na pagkain sa kanila, kaya naman pinuri na lang niya ang kanyang kapatid, sabay tanong sa kung magkano ang nagastos niya para sa lahat ng bigas na ito. Pero wala nga daw nagastos si Xiaoyu na kahit piso upang makuha ang mga bigas na ito, pero wala din naman daw siyang sinaktan na kahit isang tao, kaya naman walang gulong nangyari at lahat ay under control, wika nga niya. Dahilan upang mag-load ang utak ng ating bida na hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang kapatid. Samantala sa camp naman ng Blackwing Army, ay masyado ang tawa nitong si Feng Yuan ang commander ng Blackwing Army, kaya napapatanong ang kanyang mga tauhan sa kung bakit bigla na lang siyang tumatawa. Sinabi naman niya na nakatanggap siya ng balita, ang mga eng-eng nga daw sa Dragon Rush ng Weibei Pass ay ngayon lang na-realize na may mga spy sa kanilang mga sundalo, kaya naman abala daw sila ngayon sa paghahanap ng mga ito. Sayang nga daw at hindi na tumagal ang mga spy nila sa Weibei o nabisto na, kaya naman napapatanong siya sa kung paano kaya ito nalaman ng Weibei Pass. Pero sinabi naman ng isa na hindi na importante ang dahilan, dahil ito na ang pinakamagandang pagkakataon nila upang atakihin ang Weibei Pass. Tama, wika naman ng commander, at pinag-utos nga niya ang pag-atake sa Weibei Pass sa madaling araw o kinaumagahan. Kinabukasan nga ay nagtungo ang mga sundalo ng Blackwing Army sa Weibei Pass, at handa ng umatake. Pero ang nakakagulat ay andito sa Weibei Pass ang ating bida, na napapatanong kung bakit biglang nagbago ang plano ng Blackwing Army, kahapon nga lang daw ay tahimik at wala namang ginawa na pag-atake ang mga ito. Hanggang sa na-realize niya na si Xiaoyu ang dahilan ng biglaang pag-atake ng mga Blackwing Army, basta nga daw sabihin ni Xiaoyu ang salitang everything is under control, may malaking kaguluhan ang mangyayari. Tigilan mo na yang kakaisip mo dyan, wika naman ni Xiaoyu, sabay tawag kay Shu nang makita niya ang commander ng Blackwing Army. Nagtungo nga sa unahan ng commander ng Blackwing Army, at ito din ang kauna-unahang pagkakataon na sumama ito sa pag-atake. At agad nga din itong inutusan ang kanyang mga tauhan o sundalo na pabagsakin ang Weibei Pass, kaya naman mabilis na sumugod ang mga ito. Pero pinasalubungan naman sila ng palaso ng mga taga-Dragon Rush o Weibei Pass, kaya madaming namatay sa kanila, pero hindi nga sila nagpatinag at dumiretso pa din sila sa gate ng Weibei Pass upang sirain ito. Umakyat na nga din sa pader ng Weibei Pass ang mga Blackwing Army, at agad na nag-init ang kanilang labanan. Hanggang sa ilang sandali pa ay mas madaming Blackwing Army pa ang nagpilit na makaakyat sa pader, at tuluyan nang nakapasok ng Weibei Pass ang iba sa mga ito. Todo depensa naman ang mga sundalo ng Dragon Rush upang harangan ang mga Blackwing Army, pero tinagpas nga nito ang kanilang mga leeg. At sunod-sunod pang namamatay ang mga sundalo ng Weibei Pass. Hanggang sa ma-realize ng isang ito na karamihan sa Blackwing Army ay mga Stage 5 cultivator, pero mayroon nga din daw mga Stage 3 cultivator sa mga ito, kaya naman napaghandaan daw talaga nila ang pag-atake na ito. Gayunpaman ay kailangan daw nilang depensahan ang Weibei Pass, kahit pabuhay nila ang maging kapalit, pero sinabi naman ng sundalo ng Blackwing Army na ito na mas mainam kung lumuhad at magmakaawa na lang sila, at huwag nang maging arogante. Habang patuloy nga ang mainit na labanan ng magkabilaang kampo, at pagpatay ng commander na ito, ay sinabi niya na mga basura lamang sila sa harapan ng isang Stage 1 cultivator. Hanggang sa bigla niyang napansin ang pag-atake na patungo sa kanya, pero isang walang kwentang pag-atake nga lang daw ito, at hindi sapat upang mapatay o pagpawisan man lang siya. Agad na niyang hiniwan ng kanyang espada ang pag-ataking ito, at sinabi naman ng tatang na ito mula sa Weibei Pass, na kailangan makontrol ng commander ng Blackwing Army ang init ng kanyang ulo. Muli nga din siyang gumawa ng panibagong pag-atake, na mabilis namang winasak ng commander ng Blackwing Army at sinabi na tigilan na niya ang puro salita. Habang mainit nga ang palitan ng atake ng mga Stage 1 cultivator na ito, ay sinabi naman ni Xiaoyu na ganito pala ang digmaan sa mundo ng mga cultivator, ganito nga din daw ang naganap na digmaan sa Changbai Mountain. Pero sinabi naman ni Shu na hindi magkaparehas ang digmaan na ito at sa Changbai Mountain, ang mga individual cultivator nga daw sa Earth ay hindi makukumpara sa mga sundalong ito na talagang dumaan sa training para sa digmaan. Ang magkabilaang hukbo nga daw ay pinipilit na gawin ng lahat ng kanilang makakaya at hindi natatakot sa kamatayan,
Ito ang tunay na digmaan wika pa ng ating bida. Pero tanging ang mas malakas pa din ang mananalo sa huli wika naman ni Xiao Yu, at pag nagpatuloy nga daw ang labanan na ito ay hindi magtatagal at babagsak na ang Weibei Pass. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari yan wika naman ng ating bida, at agad na niyang inaya na bumalik sa kuweba si Xiao Yu, upang makausap si Zhang patungkol sa mga estratehiya na kanilang gagawin. Pagbalik nga ng dalawa ay agad nilang sinabi ang sitwasyon ng Weibei Pass, sinabi nga din ni Shu na kailangan na nilang umaksyon, kaya naman napapatanong si Zhang kung nais ba niyang isabak sa digmaan ang Wuwei Army ngayon. Oo wika naman ng ating bida at naobserbahan naman na daw niya ang puwersa ng Blackwing Army, sinabi nga din niya na karamihan sa mga sundalo nila ay mga stage 5 lamang, kaya naman ang pagpatay o laban sa kanila ay hindi magiging problema. Pero mas importante nga daw ang estratehiya sa digmaan kaysa sa lakas ng bawat sundalo ayon kay Zhang. Pero sinabi naman ni Shu na ang paglaban sa digmaan ng walang estratehiya ay ang kanilang estratehiya, at sinabi nga ni Xiao Yu na may pag-asa silang manalo, basta hindi mag-iisip ng estratehiya o plano ang kanyang kuya. Tama ang hari wika naman ni Commander Liu, dahil maging sila ng mga Imperial Dragon Guards nga daw dati, ay hindi naman gumagamit ng estratehiya, pero nananalo nga daw sila noon dahil si Zhang ang leader nila. Huwag mo naman akong ipahiya ngayon wika naman ng ating bida, sa totoo nga lang daw ay napagdesisyonan niyang lumaban sa digmaan, dahil tanging Blackwing Army lamang ang makakapagbigay ng solusyon sa kanilang problema, at napapatanong naman si Zhang sa kung anong problema ang tinutukoy niya. At sinabi nga ni Shu na kailangan nila ng maayos na sandata at baluti ngayon, kaya naman masyado ang galit ni Zhang, habang tinatanong kung nais ba niyang pagnakawan ang mga Blackwing Army, mukhang nasisiraan na nga daw ng ulo ang ating bida. Pero hindi nga daw nasisira ang ulo ni Shu at natural na gawain na nga din daw niya ito, baka nakakalimutan mo leader pa din ako ng mga bandido wika pa nga niya, at kung hindi nga daw niya mapagnanakawan ng Blackwing Army, ay siguradong pagtatawanan siya ng mga tao. Sang-ayon naman si Commander Liu sa plano at sinabi ng ating bida, kaya naman wala nang nagawa si Zhang kung di magbigay ng negative points. Napabuntong hininga na nga lang din siya, habang iniisip na maging ang mga taga South State ay walang magawa sa Blackwing Army, pero ngayon ay nais pa silang pagnakawan ni Shu. Ilang sandali pa ay sinabi naman ni Commander Liu na kung nais tulungan ng ating bida ang Dragon Rush Army, ay kailangan niyang makausap ang guardian ng Weibei Pass, upang ma-verify ang posisyon niya bilang commander ng Wuwei Army. Tama kailangan nga yan wika naman ng ating bida, sabay tanong kung bakit ang guardian ng Weibei Pass ang kailangan niyang makausap, at sinabi nga ni Commander Liu na ang guardian ng Weibei Pass ay ang boss ni Ya Xiaoming, ang dating commander ng Wuwei Army. Tila nabanggit na nga din daw ni Chenji ang patungkol dito dati, at nasabi nga din daw ni Chenji na pwedeng mabili ang posisyon ng commander basta sapat ang kabayaran. At dahil nga daw sa kasalukuyang sitwasyon, ay sinabi ng ating bida na pwede siyang mag-offer ng tulong sa digmaan kapalit ng pera, para ma-verify at aprubahan na ang pagiging commander niya. Agad nga din niyang hiningi kay Xiao Yu ang Tiger Seal, at sinabi na ipagkakatiwala na niya kay Commander Liu ang patungkol sa bagay na ito. Sinabi nga din niya na isa siyang Stage 1 cultivator kaya mas magiging madali ang lahat kung siya ang gagawa. Pinapasabi nga din ni Shu na basta kilalanin ng Noble Lord ang kanyang posisyon o status, ay sila na ang bahala sa backup force ng Blackwing Army, sinabi nga din niya na siguradong pahahalagaan ng Noble Lord ang kanyang offer. Hindi naman makapaniwala si Commander sa linaw ng plano ng ating bida, sigurado nga daw na matagal nang pinag-isipan ni Shu ang patungkol sa bagay na ito, at hinihintay lang niya na banggitin nila ito sa kanya. Nasobrahan na nga siya sa pagkumbinsi sa kanyang sarili. Pero ang ating bida naman ay iniisip lang na makakatipid na siya sa pera, mapagnanakawan pa nila ang Blackwing Army. Samantala pagsapit naman ng hapon, ay agad na nagtungo ng Weibei Pass si Commander Liu at dito ay agad naman siyang sinalubong ng Noble Lord. Agad na siyang nagbigay galang at sinabi na matagal na silang hindi nagkita, nakakagulat ka naman wika naman ito. Sabay sabi na hindi ba't ikaw si Commander Liu, ang duwag na leader ng Qingsei Army, Stage 1 ka na din pala wika pa nga niya. Ito nga ay si Lin Xiaosheng, ang counselor ng Dragon Rush Army. Tinago mo ang kapangyarihan mo at inabando na ang Nanjing City nang sumalakay ang Blackwing Army, pero bakit ka nandito ngayon at ano ang nais mo? Tanong nga nito kay Commander. Sinabi lang naman ni Commander Liu na nais niyang iparating ang request ng bagong commander ng Wuwei Army, at sana nga daw ay matulungan niya ang ating bida na maaprubahan ang request na ito.
Makalipas nga ang ilang sandali ay nakausap ni Commander si Jiao Si, ang commander ng Dragon Rush Army. Tinatanong nga nito kung nais talagang ipagpalit ng ating bida ang tulong kapalit ng posisyon bilang commander, magulang din kayo, wika pa nga niya. Muli naman nakiusap si Commander Liu na tanggapin ni Commander Jiao ang proposal ng ating bida. Sinabi nga din niya na ito na ang pinaka-practical at tamang desisyon na pwede niyang magawa ngayon, lalo na at alam naman nila ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Kaya naman napapaisip ito at napapatanong sa kanyang sarili kung pinagbabantaan ba siya, pero hindi bali na nga daw. Dahil kahit sino pa si Lu Shu, ay siguradong wala naman silang magiging problema dahil puro basura ang mga sundalo ng Wu Wei Army. Iniisip nga din niya na pwedeng makuha ng ating bida ang posisyon ng commander ngayon, at sigurado naman daw na mamamatay din siya sa mga Blackwing Army. Kaya naman pwede niyang tanggapin ang copy-ranggot na tulong nila, at muling ibenta ang posisyon kalaunan. Agad nga niyang sinabi kay Commander Liu na tinatanggap niya ang offer nila. Sabay utos sa kanyang tauhan upang kunin ang kanyang selyo. Agad nga niyang tinataka ng kanyang selyo ang appointment letter ng ating bida, at sa pagbigay niya nito kay Commander Liu ay sinabi niyang, inaasahan ko si Commander Lu at Wu Wei Army na ang bahala sa backup force ng Blackwing Army. Huwag kang mag-alala Commander Jiao at gagawin namin ang lahat ng makakaya namin, wika naman ni Commander Liu, habang iniisip na tapos na ang misyon na binigay sa kanya ng hari. Iniisip nga din niya na matapos matalo ang Dragon Rush Army at bumagsak ang Weibei Pass, ay magkakaroon ng pagkakataon ng Wu Wei Army upang maging 30th Gaudens. Ang 30th Gaudens ay ang pagkakaroon ng benepisyo ng pangatlong grupo, kapag ang dalawang grupo ay may alitan o tulad nga ng digmaan. Sana ay maging maayos ang pagtutulungan natin, wika nga ng dalawa, at iniisip na sana ay mapabagsak o talo sila ng Blackwing Army, upang ang hari nga daw ni Commander Liu o si Commander Zhang ay magkaroon na mas malaki pang yaman. Habang lumilipad naman si Commander Liu pabalik ng kuweba ay nakita siya ng commander ng Blackwing Army, at tulad nga daw ng inaasahan nila na nagtatago ito sa kabundukan ng Yunnan. Kaya naman daw kailangan nilang maging alerto, at agad na siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga kasamahan. Samantala makalipas naman ng ilang araw, ay patuloy pa din sa training at pag-cultivate ang ating bida, hanggang sa bigla nitong idilat ang kanyang mata. Agad na din siyang tumalon, at dito ay gumawa siya ng espada na gawa sa superpower, agad na din niya itong ginamit at nagdulot ng malaking pinsala sa kuweba ang kanyang pag-atake. Matapos nito ay iniisip ng ating bida na isang breakthrough ulit ang kanyang nagawa, at kasalukuyan na nga daw siyang stage 3 o C rank, mas mabilis nga daw ito sa kanyang inaasahan, at tila umano mas madali talagang mag-cultivate dito sa Luniverse. Pero bigla namang dumating si Heitan at sinabi nga niya na, isang pangkat ng Blackwing Army ang nagtungo dito sa kabundukan. Nangiti lang naman ang ating bida at sinabi na tamang-tama ang timing nila, sabay sabi sa kanyang mga sundalo na oras na para magtrabaho. Samantala sa Cloud Ridge nga ay makikita ang pangkat na ito ng Blackwing Army, kasama ng isang Stage 1 cultivator. Iniisip nga nito na masyadong madulas si Commander Liu at dito pa talaga sa kabundukan nagtago. Napapatanong nga din siya sa kanyang sarili kung paano niya mahahanap ang Qingsai Army sa lugar na ito. Pero biglang may nagsalita sa itaas ng bangin, at sinabi nga ng Blackwing Army na si Commander Liu yun, sabay utos na maging alerto at ihanda ang mga sandata nila. Pero biglang kumanta ang nahihiyang Commander Liu, kaya naman na-shock ang mga taga Blackwing Army, at sinabi na wag pilitin ni Commander ang kanyang sarili kung hindi naman niya kayang kumanta, sabay tanong kung ito ba talaga ang tamang pagkakataon upang kumanta. Pero ang hindi nila alam ay mabilis nang gumagalaw sa ilalim ng lupa si Anthony, at nakagawa nga sila ng matagumpay na ambush sa Blackwing Army. Simpleng pag-atake lang yan, hindi nyo kami matatalo ng dahil sa ganitong bitag, wika naman ng Stage 1 na cultivator mula sa Blackwing Army. Pero biglang ginamit ng Bishop ang abilidad niya dito, kaya napapatanong na lang ang kalaban kung bakit may isa pang Stage 1 cultivator sa lugar na ito, isa pa ay para nga daw itong hangal. Mabilis namang tumatakbo sila Heitan, at dito ay sinabi niya na hindi makagalaw ang mga kalaban ngayon, kaya naman pagkakataon na nila upang umatake. Kanya-kanyang pose nga ang mga ito nang tumalon sila sa bangin at sinabi na patayin ang lahat ng kalaban. At na-realize naman ng Stage 1 cultivator na ito na kumanta si Commander Liu upang ma-distract lamang sila. Pero bakit daw kaya ito kailangang gawin ng Stage 1 cultivator na katulad ni Commander Liu? Pagbaba nga nila Heitan ay sinabi ng mga sundalo ng Blackwing Army na kailangan nilang lumaban,
pero sinabi naman ng isa na ang Silverlight umano ay masyadong weirdo. Ito nga ay ang abilidad ng Bishop at dahil dito ay hindi sila makagalaw. Dahil nga din sa kasalukuyan nilang sitwasyon ay pinilit makaalis ng Stage 1 Cultivator ng Blackwing Army, habang sinasabi na maghintay lang ang kanyang mga sundalo dahil hihingi siya ng tulong. Pero iniisip naman ng mga naiiyak na sundalo na hindi sila mga tanga, alam nga daw nila na nais lang talaga niyang tumakas at maligtas ang kanyang buhay. Ilang sandali pa ay sinabi naman ng sundalo mula sa Blackwing Army na masyado yatang matatapang ang mga Wu Wei Army, dahil nakikipagdigmaan nga daw sila ng walang sandata. Pero sino daw ba ang nagsabi na wala silang sandata, at mabilis nga niyang hinawakan ang sibat nito at sinabi na ito ang sandata ko. Nagpasalamat pa nga siya matapos maagaw ang sibat, habang ang sundalo naman ng Blackwing Army ay napapatanong na lang sa kung nandito ba sila upang magnakaw lamang ng sandata. Nagkakamali ka-wika naman ang mga sundalo ng ating bida, sabay saksak sa kanyang leeg. Matapos nito ay sinabi nila na hindi lang sandata ang nais nilang nakawin, dahil maging ang mga baluti at sapatos nga nito ay kukunin daw nila, pero sana nga daw ay wala siyang alipunga. Maging ang boxer nga nito ay kinuha na din nila, kaya naman napapatanong na lang ang mga sundalo ng Blackwing Army sa kung bakit nila ito ginagawa, pero sana man lang ay magbigay naman daw sila ng respeto sa mga namatay. Pero muli ay tinawanan lang naman sila ng mga tauhan ng ating bida, at dahil sa hindi makagalaw ang mga sundalo ng Blackwing Army ay wala silang magawa, kundi sabihin na lang na layuan sila. Samantala kasabay naman ito ay iniisip nga ng Stage 1 Cultivator na ito na mas madami umano ang bilang ng sundalo ng kalaban, mukhang minaliit nga daw ng kanilang commander ang Chingsai Army, kaya kailangan niyang iparating agad ang balitang ito sa kanila. Pero bigla niyang naramdaman ang paparating na atake sa kanya, kaya naman naiwasan niya ang sibat ni Commander Liu. Huwag ka munang umalis, wika naman ni Commander Liu, at manatili nga daw muna siya dito upang makapaglibang naman siya sabay atake. Agad naman itong naharang ang atake ni Commander Liu, pero sunod-sunod na pag-atake pa ang ginawa ni Commander kaya wala siyang magawa kundi harangan ang lahat ng ito. Habang iniisip kung ano ang Silverlight na patuloy pa ding bumabalot sa kanya, napapabagal nga daw nito ang kanyang paggalaw. Hanggang sa ilang sandali pa ay naisip nito na kung nais niyang manalo, ay kailangan niyang takutin muna sila Commander. Agad nga niyang nilabas ang buo niyang kapangyarihan, kaya naman naalis ang Silverlight o abilidad ng Bishop na bumabalot sa kanya. Matapos nga nito ay mabilis niyang sinugod si Commander Liu, pero nasangga naman nito ang kanyang pag-atake. Hindi na masama, wika naman ni Commander sa ginawa nitong pag-atake, at mabilis nga niyang pinaikot ang kanyang sibat at nilabas ang White Crane niya, upang atakehin ang Stage 1 na Cultivator ng Blackwing Army. Natanggal nga ang isang mata nito sa pag-atake ng White Crane ni Commander Liu, kaya naman sinabi nito na pagbabayaran ni Commander ang nangyari sa kanya. Muli nga siyang sumugod at sinabi na ipapadala na niya sa impyerno si Commander Liu, pero biglang ginamit ng Bishop ang abilidad niya dito. Kaya naman muli ay hindi siya nakagalaw, at ilang sandali lang ay bigla itong napasigaw sa sakit, at tila pinipiga o pilipit nga daw ang buo niyang katawan. Sinamantala naman ni Commander Liu ang pagkakataong ito upang maglunsad ng isang malakas na pag-atake, kung saan ay unti-unting nabiyak ang armor nito. Hanggang sa bigla na lang bumulwak ang dugo sa kanyang leeg, matapos siyang pugutan ng ulo. Sa pagbagsak naman nito ay agad na kinuha ni Xiaoyu ang kanyang espiritu, at dito nga ay iniisip ni Xiaoyu na sa wakas ay mayroon na siyang pangalawang A-rank na nahuli. Agad nga niyang tinawag si Anthony at sinabi na ito na ang kanyang pagkakataon, kaya naman agad ding niluwa ni Anthony ang Spirit Core. Matapos nga nito ay pina-absorb ni Xiaoyu ang espiritu ng A-rank mula sa Blackwing Army. Ilang sandali pa nga ay sinabi ni Xiaoyu na hindi pwedeng maging A-rank si Anthony dahil hindi siya makakagawa o form ng law sa kanyang katawan. Kaya napapatanong siya kung magiging A-rank daw kaya si Anthony matapos niyang ma-absorb ang law ng ibang cultivator, at susubukan nga daw niya ito ngayon. Agad namang sinubo at nilunok ni Anthony ang Spirit Core, at ilang sandali nga ang nakalipas ay unti-unting lumalabas ang support power sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan nga itong makapag-breakthrough sa A-rank, at nakuha pang magpasikat, kaya naman masyado ang tuwa ni Xiaoyu, dahil ngayon ay dalawa na daw ang A-rank niyang espiritu. Kung magpapatuloy nga daw ang swerte niya, ay sigurado siya na maging si Jia ang formation type niyang espiritu ay magiging A-rank din, at pag nangyari nga daw yun ay makakagawa siya ng mas madaming espada, para sa abilidad ng ating bida.
Samantala sa kaparehas na oras naman ay naramdaman ni Commander Leo ang enerhiya na nagmula kay Anthony. Mukhang may nag-breakthrough nga daw sa stage 1 ayon sa kanya, at napapaisip na siya kung si Xiao Yu ba ito. Pero ang importante umano ay mayroon na silang 3 stage 1 cultivator sa kanilang hukbo. Iniisip nga din niya na hindi talaga pangkaraniwang tao ang kanyang hari o ating bida, at iniisip din niya kung ang Wu Wei Army ba ang magiging kapalit ng dating Imperial Dragon Guards, pero mukhang may mali nga daw, dahil kung si Xiao Yu nga daw ang nag-breakthrough ay bakit walang sinyales ng kaparusahan ng langit, mukhang nagkamali ako wika pa nga niya.